Hello Mommy, this is Mommy RB and I'm back for another video regarding family visit visa for Saudi Arabia. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe, make sure to hit that subscribe button para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. At syempre, bago nga tayo magsimula, ipaalala ko lang sa inyo that if you are looking for hotel or activities anywhere around the globe, you can always use Klook app and use my promo code MommyRBKlook para magkaroon ka ng up to 5% off na discount. So, ito na nga mga Mino, napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon because this is a big change, not in the Tashir or Saudi Arabia side, but more of the process here dito sa Pilipinas. Isa sa mga kailangan nating maipasa or mai-accomplish na document when we are processing family visit visa is yung apostille document natin or apostille marriage or birth certificate. Just to give you a little background mga Mino, kami po ay pumunta sa Saudi Arabia holding a family visit visa with multiple entries noong 2024. At isa sa mga in-accomplish namin document, syempre, is apostille document or apostille birth and marriage certificate. Now, since nagsimula po ako mag-share ng ganitong information, merong nakapagsabi sa akin na si Tashir mismo ay sinabing pwede daw yung i-apostille. Then, I shared it with another person. However, sabi nung nag-comment ay hindi daw silang pinayagan. So, recently, may nagtanong sa akin kung i-apostille ba or physical copy yung kailangan ng Tashir. So, I went ahead and told her na physical copy. However, it turns out, as of March 2026, iba na po ang proseso ng DFA sa mga PSA documents na ia-apostille. So, eto na nga yung pinakamahalaga na dapat nating malaman. Kung paano na nga ba kumuha ng apostille documents sa DFA. At gaya nga po ng sabi ko kanina, lahat na po ng PSA and CHED documents are all gonna be i-apostilled. So, electronic apostilled na yung ibibigay sa atin. So, paano? Paano tayo kukuha? Ang process natin ng i-apostille will be the same. No? Parang i-access natin yung DFA apostilled website, and from there, let's just fill in the details. So, ilalagay natin kung saan tayo malapit. For example, in my case, NCR, DFA Luciana, these are my details. So, just click OK, then verify it with an OTP using the email address that you input. And then after that, makakakita kayo ng part na nakalagay na add attachment. So, usually it happens, diba? Dati, kapag magpapa-appointment tayo sa DFA Shana, yun yung makikita natin. But this time, pag kinlik natin yun, mapupunta tayo sa listahan ng mga documents na pwedeng ipa-apostille. Syempre, ang pipiliin natin is yung PSA document except certificate of conversion. So, yun yung i-click natin. Tapos, magkakaroon doon ng prompt na lahat ng apostille ay mapupunta na sa link na to. So, i-click nyo yung link na yon, yung nakikita nyo dito sa screen, and then i-accomplish lang natin yung details. So, ang una nyo makikita is yung step-by-step process kung paano nga ba kumuha ng i-apostille documents ng PSA. So, makikita nyo dyan, psahelpline.ph. There's nothing to worry kasi sa kanila magmumula yung document, tapos mapupunta sa DFA para i-apostille, tapos i-deliver yon sa inyo. Pero nasa sa inyo yon kung gusto nyong i-deliver or not. Let's just see kung may ganong option. Based from here, yan, for example, marriage certificate, i-accomplish lang natin, ang una nating ilalagay yung husband's information, followed by your information kung kayo yung babae. Ilalagay natin yung details is yung details ng maiden name nyo. So, yung nakalagay dito na processing fee, hindi pa yan yung final. Okay? That's not yet the final na amount na ating babayaran. Later on, makikita nyo kung ano yung babayaran. So, tatanungin dyan para kanino yung kinukuha mo, put na for myself, ganyan, and then just continue. And then, just like what I've said earlier, just fill in the details. Pagka-fill in nyo ng details nyan, just continue.
Basahin nyo lang maigi yung mga fini-fill upan nyo na details para ma-make sure na tama yung information na ikukunin nyo kasi medyo may kamahalan siya. So, just make sure na tama talaga. Walang magkakamali kahit isang letra. And then, ayun na nga, pag na-fill in nyo na yung details, makikita nyo na siya kung magkano. So, naka-itemize naman, naka-breakdown dyan yung PSA certificate kung magkano, yung DFA apostilled fee kung magkano, and the delivery fee. Kasi yun yung pinili natin for this example. Then, as you go along, makakakita ka dito ng local civil registry kung may copy ka ba na LCR copy ng marriage or birth certificate. Just skip, just continue kasi hindi naman siya requirement. And then from there, magtatanong lang sila ng verification kung anong ID mo yung ipoprovide mo. And before you provide the ID, meron ditong liveness check. Titignan kung totoong tao ka ba or robot ka. So, just allow it. Tapos, make sure na meron camera, ba diba? Kung you're using a desktop, dapat naka-ready yung camera nyo or laptop. And then, sa cellphone, naturally naman, meron siyang i-allow lang na access to your camera. So, yun lang. Just follow the instruction na ilapit nyo yung mukha nyo, ilayo nyo yung mukha nyo, blink twice, or whatsoever na ipapagawa dito sa ating liveness check. And then, after that, mapupunta ka na doon sa part na ilagay mo na kung ano yung napili mong ID na gusto mong ilagay. So, for example, passport or driver's license, ilagay mo na. And then from there, just continue and siguro, yun na nga, hindi ko na kasi siya tinuloy mga mino. Hindi ko na siya tinuloy. Mapupunta kayo niyan sa payment option. So from there, magpipay tayo and once done, yun, meron ka ng appointment and meron ka ng requested apostilled document. So, mas pinadali siya. So, if you are in the province, no need for you to go to DFA kung ganito ganyan para lang sa apostilled. So you can accomplish it in the comfort of your home. So yun yung mas maganda sa proseso ngayon na medyo sumasabay na sa teknolohiya. So yun mga mino, paalala lang, ayan, pwede na tayo mag-accomplish ng e-apostilled documents mismo sa website. So, no need for us to, accomplish it. Buti naman nagawa nila ng paraan kasi dati mag-appointment ka, pagka-appointment mo, may susulatan ka ulit doon, tsaka mo ipapasa, tapos babalikan mo ulit. So, medyo tedious yung process. So, now, i-apostilled na po lahat. So, ang nabasa ko, applicable lang siya for PSA documents and CHED documents. Apart from that, lahat physical apostilled pa rin. Yun, at least, diba, good news yan for everyone who wants to accomplish their family visit visa for Saudi Arabia. Napaka-dali na lang kumuha. Yun, di ko lang alam is yung time frame. How long will it take for it to be delivered sa address mo para makuha yung apostilled document. And gaya ng lagi kong sinasabi, always check the documents requirement dito sa Tashir. Ayan, ilalagay ko ulit dito. Tapos, ito yung link. Kung hindi nyo ma-access tong link na to, just go to BFS Tashir. I-accomplish nyo lang Philippines, tapos documents required. Makikita nyo yan, yung full information ng documents para kasi at least, diba, bago tayo magtuloy, mag-appointment, bukod sa pinanghawakan nyo yung salita ko rito, meron din kayong information directly from the Tashir. So, yun lang mga mi. I hope this helps. And, bago ko makalimutan, shout out po pala kay Mami Gay Marie kasi siya mismo yung nagsabi sa akin na no, all PSA documents are now e-apostilled. So, sabi ko, thank you at i-share natin to sa iba. I believe I was able to somehow read before yung update pero hindi ko siya napagtuunan ng pansin, and thank you so much kay Mami kasi na-inform niya tayo and yun nga, na-proof niya na i-apostilled na lahat, and this will be a very helpful information para sa lahat. So yun lang mga Mi, kung nakatulong sa inyo yung mga videos ko, makikiusap lang ako to hit the subscribe button and follow, like, and share para nga naman masuportahan ninyo ako if you want me to continue doing this kind of videos. Yun lang mga Mi, thank you for watching and I hope you have a safe and successful visa processing. Thank you for watching!